Mga kabayan, sa pagkakataong ito ay ating muling makita, marinig ang bunsong anak ni PRRD na si Kitty Duterte. Dahil muli itong dumalaw sa kanyang minamahal ama na si dating Pangulong PRRD sa The Hague, Netherlands. Papakinggan natin, malalaman natin ang kanyang mga sagot tungkol sa katanungan na isa sa taga-tanong na isa sa hinangaan ko na magaling magtanong at minsan talo pa nito ang mga nagtatrabaho na sa media. Ito si Alvin and Tourism. Pakinggan, panoorin natin ang kanilang palitan ng tanong at sagot. Okay, so iyan mga kabayan. Veronica Kitty Duterte, welcome back to the Netherlands. How are you today? It's nice to see you. I'm okay. It's nice to see you too, Kit. Kit, you just finished your visit to your father. How is our former president generally? In general, rather, sorry. Well, actually, no. I think you know why I'm wearing shades. Because like I always say, the first visit is always the hardest. I usually wait at the corridor mismo. So, I waited for him there. Nung narinig ko kaagad yung ano ng pinto, tumakbo ako. He was okay, but at first I noticed that he had drier lips and skin than usual. That's why I imposed a rule today, kada iinom siya ng Coke, dapat may few sips of water. And then eventually, after he finished about, say, 3 cups of water, nag-okay naman. Natakot kasi ako kasi medyo mapula yung mata niya. So sabi ko baka dry. And he just needs hydration. So, ayun. How long has it been, Kit? My last visit was around January. I don't remember the exact date. Basta around that time. But was your father very excited to see you and welcome you as well? Yes, of course. Actually, may kasalanan ako ulit na late ako. Well, to be fair, I just arrived this morning, which makes it very hectic for me. May jet lag pa ako. I overslept a bit, but nakasunod naman ako. And balita ko, I asked the guard, obviously, na kung kumain na siya. Sabi niya, wala daw, kasi 1:30 exactly siya naghintay. Sabi ko, hala. So, kaya medyo madami siyang nakain during the visit. Yung pancake na gusto niya. And ayun. Kit, let's go to Davao. It's going to celebrate the Araw ng Davao, 89th, I believe. You're not going to be there during the celebration. I will be there, pero secret lang yung date. Okay. I will be there because I have a few friends organizing some events and I just want to show my support. Siyempre, Okay. I'm proud of where I come from. Do you have a message to the Davaoenos in relation to the celebration? Sa mga Davaoenos, magkita-kita ta diha and happy araw ng Davao. Maupod ng greeting ni Tatay Digong. Happy araw ng Davao. Nakita niya ang murag pa-light show nila sa City Hall. He was very happy about it. And sabi niya, he's very proud to be a Davaoeno. And he would not want any other lineage except being a Filipino daw. Yun mga kabayan, ating napakinggan ang sagot ni Kitty Duterte sa katanungan ni Alvin and Tourism. Ay talaga namang napakasarap sa pandinig ang kanilang kwentuhan, ang kanilang tanong at answer ay talaga namang masarap pakinggan. So ngayon, ang pinakahuling ating mapapakinggan ang katanungan ni Alvin and Tourism kay Kitty Duterte, ang kanyang last na tanong tungkol ito sa sinabi ni dating Pangulong PRRD. Sinabi niya doon na kaninyo ako magpabiling sulugoon. What do you have to say to that point of view of your father, even though he's already been incarcerated for almost a year now, but he remains faithful? Always the same. Always the same. Ana gyud siya. He rarely ever calls himself politician. Di man gani na magpatawag ng presidente sa una during his time. Ang favorite niya na ginatawag sa iya is mayor gyud. So he's the same, always the same. He calls himself public servant instead of politician or Ayun mga kabayan, ay talaga naman kahit short lang yung sinasabi ni dating Pangulong PRRD na kaninyo lang ako magpabiling sulugoon. Sa Tagalog, sa inyo lang ako manatiling utusan. So pambihira ang mga ganyang pangulo na makapagsabi ng ganyan. So for the first time,
Kay PRRD pa lang yata ako nakarinig ng ganyan. Di talaga naman ang kanyang malasakit, ang kanyang puso't buong puso't katawan, isipan ay nasa ating mga Pilipino. Kahit nasa kulungan siya, nasa dahig na natili sa kulungan sa ICC, pero ang kanyang puso't isip nasa atin pa rin mga kababayan. At ang kanyang sinasabi, walang pinipili. Maging kumalaban man sa kanya, nagiging kakampi man o hindi, pangkalahatan po. Wala siyang pinipili. Yun ang ano ni PRRD. So, sa inyo lang ako manatiling utusan. Di ba? Ang sarap pakinggan nun. So, talagang isa sa Pangulo na tunay na may malasakit sa ating bansang Pilipinas. Ginagawa niya ang the best kahit wala na siya sa katungkulan, pero ang kanyang tunay na legacy ay manatili sa ating isip at nakikita naman natin na pakinabangan mula noon hanggang ngayon. Ang naudlot lang ay yung tungkol sa war on drugs kasi nahinto na dahil iba na ngayon. Kaya naman kakaiba ang pamumuno ni PRRD kaya nagustuhan ng karamihan. Maraming salamat.